Pwede ba nga batiin mo ng magandang umaga rin yung katabi mo? Yan, nginitian mo ba? Alam niyo po, napansin ko sa Facebook, lahat nagsisitanda. Pero napansin ko po dito sa Rain M, lahat mga mukhang batang-bata. Alright! Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, mas maganda ka ngayon, mas gwapo ka ngayon kesa last Sunday? Alright. Lahat po ng mga excited, pwede po ba pumalakbak na malakas? At sabihin mo sa mga 5 taong malapit sa'yo, sabihin mo salamat at nandito ka. Alright. Naibigyan niyo po ba yung matamis yung smile? Pag pinag-usapan po yung buhay natin sa mundo, mapapansin po nyo, iba't iba yung kinakaharap mong challenges. Tama po ba? Sino po dito nakaranas ng mamroblema? Taas ng kamay. Oo. Sino po dito yung kasalukuyang may problema? Oo, dami. At ito po yung gusto ko pa idagdag. Mapapansin po nyo habang nabubuhay ka dito, marami pa paparating na problema. Minsan ay tanong nyo po ba sa sarili nyo, bakit nga ba may problema? Mapapansin nyo, problema mo na noon, may problema ka na naman ngayon. Sunod-sunod ang mga pangyayari sa buhay natin na minsan nakapagpapahina sa iyo. Pero tandaan nyo po ito, pakinggan nyo po yung susunod ko sasabihin. Nagbigay na po ng babala ang Biblia na sa mundong ginagalawan natin, may mga pagsubok talaga. Kaya tanungin mo yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, humanda ka. Ang sabi po ng unang Pedro, 1 Peter chapter 4, verses 12 and 13. Tingnan ko po ito sa NIV. Sabi po doon, Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. Sabi ng 13, but rejoice, sabi nga ninyo, rejoice that you participate in the sufferings of Christ so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Ang sabi po sa Tagalog, tingnan po natin sa Tagalog, mga minamahal, huwag na ninyong pagtakhan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magtaka. At ituring na di pangkaraniwan na mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. 13, sa halip, magala kayo. Sabi mo ulit sa katabi mo, magala ka. Magala kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita na ating binasa. Ibigay mo nga po sa Diyos yung pinakamalakas mong palakpak. Iyan na po ba yung pinakamalakas? Yung may kasamang pagsigaw na hallelujah! Yung may kasamang pagsigaw na Jesus! Sabihin po ninyo problema. Sabihin po ninyo problema. Ang Diyos po ay may layunin sa bawat likod ng problema o sa likod ng bawat pagsubok. May layunin ng Diyos. Hindi inalaw ng Panginoon ang problema ka o maharap ka sa mga testings and trials nang wala lang. May plano ang Diyos kung bakit hinahayaan kanyang mamroblema. Lakasan po ninyo, problema. Ginagamit niya ang mga problema para palaguin ang iyong karakter. Kumusta po kayo pag may problema ka? Pwede bang tangin mo yung katabi mo, sabi mo, kumusta ka pag may problema ka? Okay, ganito, mas pasarapin pa natin. Tanungin mo yung katabi mo, kumusta kapag wala kang pera? Marami pong tao nahihirapan makamove on pag walang pera. Marami pong tao kapag walang pera, may sinat palang feeling niya mamamatay na. Pero pansinin po nyo, kapag may pera, minsan nakakapagpasigla. Tama po ba? Yung kahit may feeling mo, may lagnat ka, pero pag may pera ka, ang dami mo naisip, pagpikit mo, bibili ko ng ganito, kakain akong ganito, pupunta ako sa ganito. Tama po ba mali? Pero pag hindi natin maiintindihan yung problemang inaalaw ng Diyos, tandaan po ninyo, problema ang nagtuturo sa ating lumapit sa Diyos. Amen. Kaya may pagsubok. Kaya po sabi ng Bible, huwag na kayong magtaka. Sa mundong ginagalawan natin, maraming pagsubok, maraming problema, maraming testings. Alam niyo po, pag pinag-usapan po yung problema, mapapansin po ninyo, humaharap ka sa iba't ibang pangyayari araw-araw. Amen? Sino na po sa inyo dito naranasan walang bigas? Mawala ng bigas? Konti lang. Ako po ay, meron po pangyayari nun sa Baguio.
May pangyayari sa Baguio po noon na nawalan kami ng bigas. Nagpapastor na po ako, wala kami bigas, wala kami ulam, wala kami pera. Sabi nga ni Pastor Reggie, nandun ka sa WWW. Wala. Naalala ko yun, kay Pastor Reggie ko nakuha yun eh. Tapos minsan may isip mo pa, nandun ka sa KKK. Sabi ni Pastor Reggie din. KKK po yun, nandun ka sa kaduluduluhang, kasulok-sulukang, kahirap-hirapang kalagayan ng buhay mo. Wala kaming bigas, ako po yung nag-worship kay Lord. Uuwi po yung aking mga anak galing school ng 11:30. Alas 9 po yung nagigitara ko. Nararamdaman ko po yung misis ko balik-balik sa harapan ko. Tapos maya-maya kinalabit na ako. Sabi niya, Daddy, wala tayong bigas, wala lahat ng kailangan natin. Uuwi ang mga bata. Wala ka bang gagawin? Mga nanay, ganyan po ba kayo sa mister nyo? Naintindihan po natin, puso na isang ina, ano? So nag-worship po ako. Maya-maya po may tumawag po sa gate namin. Kumakatok po ang isang member ng church. Tapos lumapit po ako sa gate. Paglapit ko po sa kanya, meron siyang dalawang malaking plastic bag na punong-puno ng groceries. Sabi niya, Pastor, mamaya ko pa sana dadalhin to dahil susundo ako ng apo ko. Pero sabi ni Lord, dalhin ko na daw dito. Hindi pa po dyan natatapos. Sabi niya, Pastor, nagmamadali ako eh. Susundo pa ako ng apo. Kinamayan po niya ako. At pagkamay niya sa akin, merong kakaiba sa kanyang palad. Tanungin niyo po ako magkano. Secret na lang yun. Pag pinag-usapan po yung mga pagsubok, tuturuan ka ng Diyos sa pamamagitan ng problema na magtiwala sa Kanya. Hallelujah! Pag meron kang pangailangan sa pera, tuturuan ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Siya yung provider. Pag meron kang karamdaman, tuturuan ka ng Diyos, ipapakilala niya yung sarili niya sa iyo, siya ang iyong healer. Kapag meron kang kaguluhan sa isip, ipapakilala sa inyo ng Diyos na siya ang Prince of Peace. Pumalakpak nga po may mga problema. Ang dami palang may problema dito. Kagaya ko. Tingnan nyo nga po ako. Halata po ba may problema ako? Pastor, sa itsura mo hindi. Pero pag pinag-usapan po ang problema, ang dami ko na pong pinagdaan ng problema. Mamaya po, mas maintindihan pa natin ang pinag-usapan po natin. Balikan ko po sinasabi ko, humaharap ka sa iba't ibang pangyayari sa araw-araw na iyong buhay. Kaya po nagbabala ang Panginoon na daranas ka na iba't ibang pagsubok. Ang pamagat po na ating pinag-uusapan ay ito. Sabi nga po ninyo, problema lang yan. Sabi mo sa katabi mo, problema lang yan. Di po ba kamakailan lang nauso yung baha, yung mga bagyo? May mga nag-post sa FB, sabi po nila, baha ka lang, may Diyos ako. Nabasa niyo po ba yun? Bagyo ka lang, may Jesus ako. Di ba? Kaya po pwede mo sabihin sa problema mo, problema ka lang, may Diyos ako. Parang ayaw niyong pumayag na sabihin sa problema niyan. Okay? Sabihin nga po ninyo na malakas, problema lang yan. Kapag nagpe-pray ka na mawala na ang problema, nagkakamali ka ng pinagpe-pray. Lord, mawala na po sana ang problema. Pakinggan niyo po yung sunod ko sabihin, tingin po kayo lahat sa akin. Matatapos lang ang problema mo sa mundong ito pag natapos na ang buhay mo dito. Sino po sa inyo ngayon dito ayaw ng mga problema? Tapusin na natin. Totoo po yun. Habang nabubuhay ka, makakaranas ka ng mga problema. Walang nabubuhay nang hindi dumadaan sa tinatawag na challenges. Sabi nga ninyo, challenges. Ang buhay ay serye ng mga problema. Amen. Ang problema po kung minsan, ewan ko po kung naranasan nyo to, minsan ang problema, sunod-sunod. Tama po ba? Mapapansin po nyo, minsan ang problema, sabay-sabay. Amen. Ang dami mong iniintindi. Dumating na yung pinoproblema mo yung telephone bill, electric bill, water bill. Minsan problema mo pati bill. Amen. Tanong mo katabi mo, sabi mo, anong problema mo? Sige, para mas mapangiti mo pa yan, sabihin mo, ililibre kita mamaya after na service. Hindi po lahat ng pagsubok ay malaki. Hindi lahat ng problema malaki. Minsan may problema kang maliit. Pero kung ang problema mo man ay maliit, o ang problema mo na malaki, lahat pong iyan ay mahalaga sa prosesong inihahanda ng Diyos para palaguin ka. Problema ang magpapalago sa iyong kalagayan sa relasyon mo sa Diyos. Amen. Sino po dito yung nung tawagin ng Diyos, may mga problema siya? Di po ba?
May namumroblema ka noong mga panahon na yon, nung tawagin ka ng Panginoon, normal lang magkaroon ng problema. Ginagamit ng Diyos ang problema para mapalapit tayo sa Kanya. Pero ito po yung maganda, binanggit ng awit 34 verse 18. Makikita po natin dyan, sabihin nga po natin, awit 34 verse 18. Okay, sabi po dito, tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay hindi binibigo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka bibiguin ni Lord. Amen. Kasi po, mapapansin ninyo, kailan ka huling umiyak ng matindi kay Lord? Kayo po sa banda dyan. Kailan kayo huling umiyak ng matindi sa Diyos? Siguro po, yung huling iyak mo na matindi kay Lord nung panahong matindi problema mo. Tama po ba? Kayo po dito. Kayo din po dyan. Di mo ba, naranasan mong umiyak na matindi sa Diyos, nangyayari po ang pinakamalalim mong pagsamba sa mga panahong nandun ka sa pinakamadilim na bahagi ng buhay mo. Yung wala kang makapitan, yung wala kang matakbuhan, yung hindi mo alam ang iyong gagawin, hindi mo alam kung ano yung iisipin, tanging sa Diyos ka lang mananangan. Amen. Kaya po yung problema, hindi po dapat iniiyakan. Pagkatapos po ng mensaheng ito, naniniwala po ako mag-iiba ang pananaw nyo patungkol sa problema. Pag narinig po kasi yung problema, negatibo po agad ang dating sa atin. Siguro palitan natin, gamitin natin yung terminong sitwasyon. Meron akong sitwasyong kinakaharap. Okay po ba sa inyo yan? Okay po ba sa inyo? Kasi pag problema, problema. Kasi po minsan ng problema, gugulatin ka. Bubulagain ka ng problema. Yung hindi mo inaasahan, mangyayari sa iyo. Yung mga bagay na hindi mo akalain, ipapahintulot na mangyayari sa iyo. At yung mga panahon, makikita natin kung kailan matindi ang problema mo. Listen very carefully. Kapag matindi ang problema mo, matindi ang challenges ng buhay, nandun ka sa pinakamadilim na bahagi ng buhay mo, walang puwang sa iyo ang maikling prayer. Amen. Ito yung panahon na natututo kang magtiklop ng tuhod sa Panginoon at manalangin at umiyak sa Kanya. Hallelujah. Naranasan niyo po ba yun? Na nandun ka na sa pinakamadilim na bahagi ng buhay mo, pag matindi ang problema, matindi ka ring manalangin. Amen. Di po ba sabihin nga ninyo, challenges. Lakasan po ninyo. Wala pong madaling challenge, kaya nga po challenge eh. Nakukuha niyo po ibig sabihin? Kapag po yung challenge na yan madali, wala pong ka-challenge yan. Amen? Kaya pinapahintulot ng Diyos, hinuhubog ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may problema ka ba? Pag sinabi pong meron, hinuhubog ka kasi ng Diyos. Amen. Ang layunin po ng Diyos, kaya ipinapahintulot na may problema ka, ay hindi po para wasakin ka, kundi para dalisayin ka. Amen. Amen. And I will say it again. Hindi para wasakin ka, minsan kasi nagitanong natin, hindi siguro ako mahal ng Diyos, pinarurusahan ako ng Diyos, bakit ganito, inaalaw ng Diyos yung mga ganito pangyayari. Hindi po, hindi para wasakin ka, kundi para dalisayin ka. Para turuan kang magtiwala po sa Kanya. Kapag natuto na tayong magtiwala sa Kanya, hindi ka na maaapektuhan ng kahit ano pang problema. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang paapekto. Marami po kasing tao, may nabalitaan na po ako dahil ng problema, nasiraan ng bait. May kilala po ba kayong ganon? Meron po kayong kilalang ganon? Nasiraan ng bait dahil inintindi masyado yung kanyang problema? Naalala ko lang po yung kwento. Pwede po ba magkwento dito? Patalastas lang. Narinig niyo na po ba yung kwento patungkol sa 10 baliw? Tamo, hindi pa ako nag-umpisa, natawa na. Salamat ate. Meron po isang doktor, may pasyente siya 10 baliw. Sabi niya, paano ko kaya malalaman na magaling na itong aking mga pasyente? Ang ginawa po niya, nag-drawing po siya ng pinto doon sa dingding. Nako, yung po mga baliw, nagtakbuhan po doon sa dinrawing niyang pinto. Sabi niya, nako, wala pa talagang magaling sa pasyente ko. Sabi niya, may naiwang isa. Nilapitan niya. Brad, bakit ba hindi ka lumapit doon sa dinrawing kong pinto? Sabi nung isa, mga baliw pala yan eh. Paano sila makakalabas dyan? Nasa akin na susi. Kapag hindi mo babantayan ang pagharap sa problema, baka masirahan ka ng bait. Hello? Andiyan pa po ba kayo? Kaya po dito sa pinag-uusapan po natin,
Kung gugustuhin ng Diyos, pwede ka naman niya ilayo sa kapahamakan, sa mga problema, sa mga testing, sa mga trials na ito. Pwedeng ilayo ng Diyos kahit na sino. Pero tingnan po nyo, si Joseph, naalala nyo po si Joseph, the dreamer? Okay? Makita natin si Joseph, ipinahintulot ng Diyos. Naligtas na sana niya si Joseph sa pagkabilanggo, pero anong ginawa ng Diyos? Hinayaan niyang mabilanggo si Joseph. Isang matuwid na tao, isang taong may takot sa Diyos. Kung pag-uusapan natin yung pinagmulan niya sa pagkahulog sa balon, dahil siya mapanaginipin, inihulog siya sa balon, ibinenta sa Ismaelita, pagkatapos naging katiwala ni Potifar, pagkatapos ay napagbintangang hinalay yung asawa ni Potifar, pagkatapos nakulong, pinahintulutan po lahat ng Diyos. Pero pansinin po nyo, pagdating nung araw ng pagkilos ng Diyos sa buhay ni Joseph, yung taong matindi ang kanyang pinagdaanan sa katauhan ni Joseph, naging pangalawang taong pinakamakapangyarihan sa Egypt. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Amen. Tingnan natin ito. Si Daniel sa kulungan ng leon. Ipinahintulot ng Diyos na si Daniel ay ilagay sa kulungan ng leon, pero pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihang kumilos sa katauhan po ni Daniel. Hindi po siya kinagat o nilapa ng leon. Amen. Pwede sana niyang pigilan, wag na lang madala si Daniel sa kulungan ng leon, pero ipinahintulot po niya ito kasi may plano ang Diyos. Amen. Yung pong tatlong Hebreyo, Shadrach, Meshach, and Abednego, di po ba itinapon sila sa pugon? Pinainit ng makapitong ibayo yung pugon. Pagkaraan, itinapon sila sa loob. At ano pong sabi? Merong nakitang ikaapat na tao doon sa loob ng pugon. Makikita po natin, to cut the long story short, nung mailabas po sila doon, ang napansin ko po doon, walang isa mang balahibo na sunog at hindi daw sila nag-amoy usok. Amen. So kahit nandun sila sa ganung katinding kalagayan, hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Si Pablo, naalala niyo po yung story ni Pablo? Yung story po ni Pablo ay nang mawasak po yung kanyang barko. Di po ba? Hindi rin siya pinabayaan ng Panginoon. Ang dami mga tagpo sa Biblia, makita natin, hindi nagpapabayaan Diyos habang humaharap sa mga problema yung kanyang mga lingkod. Ikaw, na may matinding problema ngayon, hindi ka rin pababayaan ng Diyos. Sige, tumapik ka ng mga 3 tao. Sabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hinayaan niyang mangyari ang lahat ng iyon at ang resulta sa mga taong dumaan sa ganitong uri ng pagsubok, lalo silang napalapit sa Diyos. Amen. Ako po personally, problema ang dahilan kung bakit ako nakipag-isa sa Diyos. Problema ang ginamit ng naging instrumento ng Diyos para makipag-isa ako sa Panginoong Jesus. So pag pinag-usapan po yung problema, ginagamit po itong instrumento ng Diyos para patatagin ka. Ang lahat ng nangyayari sa buhay ng anak ng Diyos ay sinasala ng Ama. Bago ito ipahintulot sa iyo ng Panginoon, nasala na po ito ng Ama. Hindi niya ipapahintulot yung bagay na hindi mo kaya. Hindi niya ipapahintulot yung bagay na kung saan hindi mo ito mapagtatagumpayan. Kasi ang lakas na kailangan mo para mapagtagumpayan ng problema ay sa Kanya rin manggagaling. Pwede mo pong malakpak ang mga may problema. Kasi po ang lahat ng kasamaan na pwedeng gamitin ng kaaway ay kayang gamitin ng Diyos na kabutihan sa atin. Naniniwala po ba kayo? O gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti natin. Genesis 50 verse 20, ang sabi doon, the enemy meant it for evil, but God meant it for good. Amen. At yun po yung pwede nating panghawakan. Hinuhubog tayo ng Diyos sa pamamagitan ng problema. Problema ang instrumento ng Diyos para patatagin ka. Amen. Gusto ko po kayo mag-isip. Anong problema mo ngayon? O kaya ganito, sino ang pinoproblema mo ngayon? Diba? May mga kanya-kanya tayong dinadala eh. Minsan ikaw yung nagsisikap mapalapit sa Diyos, pero pag uwi mo ng bahay, dadatnan mo asawa mo lasing, dadatnan mo yung mga anak mo, kung ano-anong ginagawa, hindi ka tulungan sa mga gawain. Problema po yan, masusubok yung ating kalagayan bilang mananampalataya. Amen?
Opo, pero ang kailangan lang po natin gawin, maging matatag ka sa pagharap sa tinatawag pong problema. Iba't iba ang pinagdadaanan mong problema. Minsan sa relasyon, minsan sa ari-arian, minsan sa pinansyal. Pag pinag-usapan po yung problema sa pera, ito yata yung problema ng maraming tao. Tama po ba? Sino po sa inyo dito yung kagaya ko minsan ng problema na rin sa pera? Taas po kamay. Oh, marami rin pala. Oo. Pansinin po nyo, nung nawalan ka ng pera, inalaw ng Diyos na mawalan ka ng pera. Naranasan ko po noon, nag-ahalongkat ako sa damitan dahil walang-wala kang pera pag nakakita ka ng 5 piso o kaya 10 piso. Parang ang saya-saya mo na, di ba? Nandiyan pa po ba kayo? Pero nung marami kang pera, hindi mo napapansin yun. Pero pag inalaw ng Diyos na mawalan ka ng pera, tinuturuan ka ng Diyos na makita, na ma-appreciate po natin minsan yung maliliit na bagay na galing sa Diyos. Amen. Isa pa po sa problema ng tao sa mundong ginagalawan po natin, yung utang. Sino po dito naranasan magkaroon ng utang? Di po ba? Babagabaging ka ng utang. Nandiyan pa po ba kayo? May narinig po ako isang politiko Hindi ko nabanggitin ang pangalan. Sabi niya, kung hindi ka makatulog dahil sa utang mo, ganito na lang gawin mo. Huwag mong bayaran yung pinagkakautangan mo. Siya naman na hindi makakatulog. Hindi po, wag po ganun. Ano po ibig ko sabihin? Minsan utang ang problema ng mga tao. Meron po isang Bombay na magaling magtagalog. Sabi ng Bombay, pag sila utang, aso nakatali. Pag ako singil, aso nakakawala. Pag sila utang pambili TV, ako bigay pera. Pag ako nasingil, bukas TV, wala tao. Magaling magtagalog ng Bombay na to, no? Sabi, pagka sila nangungutang, tawag text. Pag ako nasingil, hindi sagot sa text, hindi sagot sa tawag. Pag ako na naniningil, wala sagot sa bahay. Damit sinilas, wala tao. Babagabaging ka ng mga problema. Pero kapag naintindihan natin na kaya pala ipinahintulot ng Diyos na mayroong problema, ay para turuan ka magtiwala sa Kanya. Pumalakpak po ang mga nagtitiwala sa Diyos. Ang bawat problema po ay pagkakataon para mahubog yung mga karakter. Ang bawat problema ay pagkakataon para hubugin ng Diyos yung ating karakter. Ang mga sirkumstansya o mga pangyayari ay panandalian lamang. Pero yung pong karakter, yan po ang pangwalang hanggan. Diyan ka tinuhubog ng Diyos. Yung paano ka humaharap sa problema. Alam niyo po, pag pinag-usapan ng problema, depende sa iyo kung paano mo tinitingnan ang problema. Ang problema sa problema natin, ang problema sa atin, yung problema, hindi natin natitingnan ng tama. Amen. Kaya po minsan, problema ang naglalayo sa iyo sa Diyos, problema din ang pwede maglapit sa iyo sa Diyos. Amen. At ito po yung hamon ko po sa inyo lahat sa umagang ito. Habang dumadami ang problema, lalo kang magtiwala sa Diyos dahil alam niya ang ginagawa niya para sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Gusto kasi po ng Diyos gawin tayong kawangis ni Panginoong Jesucristo kung paano humaharap si Jesus sa mga problema nga sa panahong siya po'y nandito sa mundong ginagalawan natin. Sa panahon ni Jesus, may kagipitan, may tukso, may mga pagkakataon, may mga persecutions, may mga rejections. Kasi kung hindi ito mababantayan, marami pong tao nagkakaroon ng galit kapag may problema na. Naku-question na ang Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Tinatanong na natin ng Diyos, Lord, bakit ako? Lord, bakit ganito? Lord, bakit nangyayari sa akin to? Bakit hindi na lang sa kapitbahay ko? Minsan nagiging ganun pong tanong natin. Amen. Pero kung maintindihan po natin yung ibig sabihin ng Diyos sa tinatawag mong problema, kaya po maraming tao sa halip na lumago sa pamamagitan ng problema, maraming taong napalayo sa Diyos. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya po ang importante, kailangan nating matutong tumugon sa tinatawag pong pagsubok gaya po ni Lord Jesus. Number 1, na para tamang pagtugon sa problema, alalahanin po natin na mabuti ang plano ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka may problema, may mabuting plano ang Diyos sa iyo. Meron siyang mga bagay na gusto ng Diyos maintindihan natin. Yung napakahalagang manatili po tayong nakatuon sa plano ng Diyos. Mahalaga nakatuon ang ating paningin sa plano ng Diyos. Kapag tumingin ka po sa mundo, mababagabag ka. Kapag tumingin ka sa sarili mo, mananamlay ka.
Pero kapag tumingin ka kay Kristo, mapapahinga ka. Pwede ba natin palapakan doon si Lord? Oo, pag sa Diyos ka nakafocus. Kapag alam mo, may magandang plano ang Diyos sa akin. Amen. May magandang layunin ng Diyos sa buhay ko kapag pinanghawakan po natin ito. Kasi may mga pagkakataon, ipapakita po sa iyo ng Diyos na yung gusto mo ay hindi mangyayari sa iyo. Ipinapakita lang ng Diyos na hindi yung plano mo ang matutupad sa buhay mo, kundi plano pa rin ng Diyos. Amen. Sino po dito nung maliit pa kayo, nangarap kayo maging doktor, nurse, o kaya piloto, o kung ano man yung pangarap nyo? Di po ba? Ngayon po ba natupad yon? Posibleng hindi. Posibleng hindi yung nangyari sa'yo. Pinapakita lang na hindi yung plano mo ang matutupad sa buhay mo. Plano pa rin ng Diyos. Amen. Alalahanin mo mabuti ang plano ng Diyos. Sabi ng Jeremiah 29:11, napaka-familiar na verse. Sabi doon, ako lamang ang nakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti nyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. So kung meron ka mang problema kinakaharap, may mga pangyayari sa buhay mo, nahihirapan ka, tandaan mo, may plano ang Diyos sa buhay mo kung bakit ipinapahintulot po niya ito. Amen. Sabihin nga po ninyo, alalahanin mo mabuti ang plano ng Diyos. Kapag may problema ka at hindi maganda ang nararamdaman mo, pakinggan niyo po ito. Ang nararamdaman po ninyo ay bunga ng pinagtutuunan mo ng pansin. Nakukuha niyo po ibig sabihin? Yung nararamdaman mong negatibo, bunga yan ng pinagtutuunan mo ng pansin. Kapag ang tinitingnan mo ay ang problema, makakaramdam ka ng bigat. Nabasa nyo na po siguro doon sa Facebook, ang sabi doon, don't tell God how big your storm is. Tell your storm how big your God is. Amen. Huwag mo sabihin sa problema, o huwag mo sabihin sa Diyos kung gaano kalaki problema mo. Ang sabihin mo sa problema mo, kung gaano kalaki ang Diyos mo. Amen. Kaya po pag pinag-usapan po yung pag-focus po natin, importante nakafocus ka sa plano ng Diyos. Dapat alam natin na mabuti, maganda, the best talaga yung plano ng Diyos sa atin. Kung magandang plano mo sa'yo, mas maganda ang plano ng Diyos para sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, maganda talaga ang plano ng Diyos sa'yo. Paano tayo makakaharap sa mga pagsubok na kagaya ni Jesus? Number 1, alamin natin, alalahan natin mabuti ang plano ng Diyos. Pangalawa, magdiwang at magpasalamat. Pastor, pwede bang mangyari yon? Napuno na ako ng problema, magdidiwang pa ako at magpapasalamat. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, sabi po dito, ipagpasalamat nyo sa pangalan ni Kristo ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Sabi po dyan, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay, hindi para sa lahat ng bagay. Hindi para sa kasamaan, hindi para sa kasalanan, hindi para sa paghihirap. Ang sabi po dyan, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay sapagkat yaon ang kalooban ng Diyos. Amen. Nandiyan po ba kayo? Tapigin mo nga katabi mo, tingnan mo kung gising pa. Kasi pwede kang magalak at magdiwang sa pagkakaalam na sinasamahan ka ng Diyos sa lahat ng sirkumstansya. Pwede kang magalak at magdiwang sa mga panahong alam mong namumroblema ka pero meron kang Diyos. Ano pong gusto nyo? May problema ka na wala ang Diyos o meron kang problema na kasama mo ang Diyos? Di po ba? Kaya po nung sabihin ni Apostol Pablo yung Philippians chapter 4 verse 4, sino po nakakakabisa? Philippians chapter 4 verse 4. Rejoice in the Lord always, and I say it again, rejoice. Hindi po ordinaryo yung kalagayan ni Apostol Pablo nung sinusulat po niya to. Siya po ay nakabilanggo, pero anong klaseng kagalakan na meron sa puso ni Apostol Pablo na kaya niya isulat na rejoice in the Lord always, and I say it again, rejoice. So kapag alam po natin ang tamang pananaw kung saan tayo nakafocus, walang iba kundi sa plano ng Diyos. Pangalawa po, pwede mo magawang magdiwang at magpasalamat sa Diyos kahit may problema. Amen. Di ba ba? Ang tawag po doon kapag nagpupuri ka sa Diyos, nagdidiwang ka sa harap ng Panginoon kahit may problema ka, ang tawag doon, sacrificial praise. O offering the sacrifice of praise. Amen. Yung nag-o-offer ka ng sacrifice of praise kahit may problema ka. Kahit marami kang pinagdadaanan, kahit hindi mo naintindihan yung nangyayari sa iyo. Basta ang importante, alam mo na sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, kontrolado ng Panginoon Diyos. Amen. Pumalakpak po ulit ang may mga problema.
Pangatlo, ano po yung una? Alalahanin natin na mabuti ang Diyos. Sa pagharap sa tama, makaharap tayo ng tama sa problema. Pangalawa, magdiwang tayo at magpasalamat. Pangatlo at huli, sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Ang paghubog ng karakter po ay isang mabagal na proseso. Habang dumadami ang kinakaharap mong challenges, mas lalo mong nakikilala ang Diyos. Pakinggan niyo po ito. Kung nahaharap ka ngayon sa matinding pagsubok, huwag po ninyong tanungin ng Diyos kung bakit ka may problema. Ang itanong po nyo, tanungin niyo po kung ano. Ang tanungin po nyo sa Diyos, Panginoon, ano po ang gusto mong matutunan ko sa problema kong ito? Amen. May itinuturo po ang Diyos sa lahat ng sirkumstansyang kinakaharap mo. Ano po ang gusto mong matutunan ko sa problemang ito? Dito po sa pinag-usapan natin, gusto po ng Diyos maintindihan natin na normal lang magkaproblema sa mundong ito. Nagbigay na po ng babala ang 1 Peter chapter 4 verses 12 and 13 na huwag na kayong magtaka kung may iba't ibang pagsubok na kinakaharap ka. May iba't ibang testings and trials na kinakaharap ka. Balikan po natin yung 1 Peter chapter 4 verse 12. Sabi doon, pwede po ba kayo magbasa? 1, 2, 3, go. Next. Pwede po ba natin palakpakan doon ng Diyos? Pag nahaharap ka sa iba't ibang challenges, iba't ibang problema, sirkumstansya, o pagsubok, alalahanin mong mabuti ang plano ng Diyos. Magdiwang ka. Magpasalamat. And pangatlo, huwag kang susuko. This morning, tingnan po niyo yung larawan ng isang elepante. Ito pong elepanteng ito ay itinali ng isang maliit na lubid o kaya maliit na kadena. Nung maliit pa siya. Narehistro po sa isip ng elepante na hindi siya pwedeng makawala kasi nakakadena siya. Pero kung titingnan po natin sa laki ng kanyang itsura, pwede niyang pigtasin yung kadenang ito. Pero nakatatak kasi sa isip niya na nakakadena siya. Alam niyo po, bago ko ituloy yung tungkol dyan, naalala ko lang yung isang story. Meron pong isang may-ari ng aso na yung tali po ng aso ay nakakabit sa tubo na pwede tumakbo yung aso mula dito hanggang dun po sa dulo. Lagi lang pong ganun ang ginagawa ng aso, tatakbo siya sa dulo at babalik po siya dahil nakakadena siya dun sa tubo. Isang araw po ay napansin o naisipan ng may-aring tanggalin ang kadena at dito siya nagulat. Yung aso po ay tumatakbo pa rin hanggang dun lang sa lugar na kung saan nakasanayan niya kasi ang nasa isip niya nakakadena siya. Alam niyo po, nakakalungkot, marami pong tao ngayon naggapos ng tanikala patungkol sa tinatawag na problema. Na problema ang nagiging dahilan para sabihin nila sa Diyos, Lord, ayaw ko na. Lord, pagod na ako mag-serve sa'yo. Bakit ganito nangyayari sa family ko? Bakit merong karamdaman? Bakit ganito ang buhay namin? Bakit kami naghihirap? Marami mga bakit. Kasi nakatatak sa atin ang negatibong kahulugan ng problema. Pero tandaan nyo, problema ang instrumento ng Diyos para patatagin ka. Amen. Problema ang nagiging dahilan para magtiklop tayo ng tuhod sa Diyos at manalangin sa Kanya. Ipinapahintulot ng Diyos na mamroblema ka para turuan kang magtiwala sa Kanya. And this morning, gusto po ng Diyos palayain ka patungkol sa maling pananaw sa tinatawag pong problema. Ang problema, ulitin ko, ay ang layunin ng Diyos hindi para wasakin ka, kundi para dalisayin ka. Hubugin ang iyong pananampalataya. Turuan kang magtiwala sa Panginoon sa pagharap sa problema. Balikan ko po yung elepante. Ang laki niya para pigtasin yung kadena. Pero ulitin ko, nakatatak kasi sa isip niya, nakatali siya ng kadena.
And this morning, dito ka po gustong palayain ng Diyos. Saan ka itinalikala ng kaaway? Problema, mga pagsubok. Na minsan, hindi ko po alam, baka ilan sa inyo nag-isip ng tapusin ang kanyang buhay para matapos ang problema. Pwede mo maisip yung mga bagay na to kasi mali ang pananaw mo patungkol sa problema. Yung mga challenges na inaalaw ng Diyos sa buhay po natin, may kapahintulutan galing po sa Kanya kasi gusto ng Diyos makitang ka maging kawangis ka ng Panginoong Hesus. Paano ka haharap sa problema? Pero tandaan po niyo ang masarap sa pagharap mo sa mga laban. Kailanman, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababaya. And this morning, gusto ko po kayong hikayating tumayo lahat. This morning, idideklara natin na tapos na ang pakikialam ni Satan sa iyong buhay. Palalayain ka ng Diyos this morning sa mga bagay na kung saan ikinadena ka ni Satan. Tatawag po ako ng ilang mga kapatid natin, si Pastor Sean at si Brother Henry. Ito pong sinulit na to ay simbolo lang ng pagkakagapos ng kaaway sa atin. Pwede mo ba siyang talian? And this morning, maiintindihan po natin ano yung nais ng Diyos ipaunawa sa atin. At sa umaga pong ito, gusto kong palayain ng Diyos sa maling pananaw mo tungkol sa problema. Kasi ito yung pwede natin panghawakan. There is power in the name of Jesus to break every chain. Do you believe that? Sigaw nga natin, there is power in the name of Jesus to break every chain. And this morning, makakaranas ka ng tinatawag na kalayaan. Hallelujah. Hallelujah. Pwede bang isipin mo na lang na nakagapos ka? Pwede bang pagkapitin mo yung kamay, yung braso mo, nakaganyan. Ayan. Tapos taas po natin ng sabay-sabay. Panatilihin nyo lang po ng ganyan habang idinideklara po natin ito. Ipapahayag po natin that there is power in the name of Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Panginoon, narito po ngayong mga anak. Magkadikit ang kanilang braso, simbolo na ito yung mga panahon na ginapos sila ng kaaway sa maling pananaw patungkol sa problema. Ito yung mga panahon na matagal na napaniwala kami sa maling pananaw patungkol sa problema. This morning, salamat Panginoon, pwede namin panghawakan ng bawat mananampalatayang narito ay kaya mong kalagan, kaya mong palayain sa anumang bagay na umaalipin sa kanila, sa anumang bagay na kung saan itinalikala sila ng kaaway, na sa umagang ito mararanasan ng tunay na kalayaan na galing po sa inyo, Panginoon. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain. Oh, Jesus. Sige po, taas nyo ang inyong mga kamay. Sigaw natin, there is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name. Sige po, taas natin, sabay-sabay natin, tatagalin, talikala. Break every chain, come on! Break every chain! Ibuka mo ang iyong kamay. Habang nakataas sa Panginoon, there is power
in the name of Jesus. You're free. Malaya ka na sa pakikialam ng kaaway. Yes, there is power in the name of Jesus. Come on, sing it louder. You're free in the name of Jesus. Come on, break every chain. Break every chain. Break every chain. Come on, sama. There's power. Huwag mong ibababa ang iyong kamay. Oh, there is power in the name. There is power in the name. To break every chain. Break every chain. Break every chain. Come on. This morning, malaya ka na. This morning, wala nang kapangyarihan ng kaaway sa iyong buhay. Sa mga limpa-limpa na patungkol sa problema. Sigaw nga po ninyo na malakas, Satan! Tapos na tayo! Sigaw ninyo malakas, Satan! Wala ka ng kapangyarihan sa aking buhay! Sumigaw po ang lahat ng pinalaya ng Panginoon! Yung malakas sa pagsigaw ng may katagumpayan. Come on! Kapag may panahon na dinadaya ka ng kaaway, magtaas ka lang ng kamay. Magtaas ka ng kamay sa Panginoon. Tanda ng katagumpay ang tinanggap mo ngayon. Tanda ng kalayaang naranasan mo ngayon mula sa kapangyarihan ng Panginoon. Come on! Oh! Lift up your voices. Woo! You're free. You're free. If the Son sets you free, you're free indeed. Oh! Break every power. Come on, sigaw natin. Oh! Woo! Oh, Jesus. Power. To break every chain. Come on. Break every chain. Break every chain. Break every chain. For the last time. Break every chain. Break every chain. Break every chain. In the name of Jesus. Amen. You may now all take your seats. And my brothers and sisters, in the same way that we trust God with our problems, we also trust Him with our finances, with our wealth. And today, we will choose to honor God with our wealth. And with that, let us proceed to our tithes and offerings. If you are moved and if your heart is touched by the Lord today, feel free to join us in our giving. To our guests and visitors, there are envelopes for you to use. And any moment, if you are ready, you can come here in front and let's give with a cheerful heart.
and sisters, may I invite everyone to stand. And let us lift our hands to our gracious Father. Father, we thank you for the fruits of our labor this week. Father, bless these tithes and offering. And Father, in the name of Jesus, we declare we are abundant. In the name of Jesus, we will never lack. And in the name of Jesus Christ, we will be blessed. All this we pray in the name of Jesus Christ. Amen and amen. 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 Patuloy po natin itaas ang ating kamay sa Panginoon. May the God who is the source of our strength and our deliverer, strengthen our arms and heart and to this day onwards. May His peace, shalom, be on your heart today and forevermore. In the name of the Father, you are blessed. In the name of the Son, you are strong. In the name of the Holy Spirit, you are a powerful person. In the name of Jesus Christ, we shout, Amen. Victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Every heartache must come down. Every stronghold shall be broken. You are the victor's crown. You overcome. You overcome. Every heartache must come down. Every stronghold shall be broken. You are the victor's crown. You overcome. You overcome. Every heartache must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every heartache must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Oh, we sing your hallelujah. You have overcome. You have overcome.
brothers and sisters, that concludes our worship service for today. See you again next week. Bring your friends, bring your families. Have a blessed day ahead. Enjoy your lunch and enjoy your lifestyles.